Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Jesus is coming soon, very soon. Are you ready? Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Jesus says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the kingdom of heaven, but only those who are doing the will of my Father." Coming again, coming again. Jesus is coming again. Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang muling ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay. Kami po ay live na sumasapit. Ang petsa po natin February 27, 2022 sa ganap na 3:00 ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. Ang atin pong gagawin ngayon, as usual, araw ng linggo ay pagsagot naman po sa inyong mga katanungan na may kinalaman sa usapin ng banal na kasulatan. At syempre makakasama ko rin po bilang technical natin, as usual, ang aking pamilya, ang aking may bahay, Maydin Sarmiento, at ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. At syempre kayo po na nandyan, handang sumubaybay at patuloy na magbabahagi po ng atin hong programa. So yun po ang patuloy kong pakiusap po sa inyo para maipalaganap ang ating programa. Pakishare po ang atin pong mga video sa ROF, lalong-lalo na sa mga sandaling ito. At ang ating official Facebook page, pakiflash para maipakita at maipaalala patuloy sa ating mga kapatid at sa ating mga kaibigan. Pakiflash po ang ating ROF. Medyo natutulog ang aking technical, pasensya na. At yan po yung ating official Facebook page at kami po yung nagpapasalamat ho na kayo po, marami sa inyo kabisado na yan. So doon po sa hindi nakakabisado ng ating official Facebook page na yan lang po ang sumasagot ng mga katanungan na may kinalaman sa usapin ng banal na kasulatan. Ano ho, yan po ang ating official na Facebook page. At pwede po kayo siyempre mag-forward ng inyong mga tanong sa inbox lamang po ng Facebook page po ng ROF. Doon po sa inbox kasi nakasalansan po yung mga tanong, nakapila, kumbaga, mas madali kong makita. Iwasan ho muna natin na mag-post ng inyong mga tanong dyan sa comment section kasi po natatabunan po at sayang lang po yung inyong mga tanong dyan. Ano ho? At siyempre yung ating YouTube channel, patuloy po nating isubscribe at marami na po tayong mga uploaded video dyan at magiging tuloy-tuloy sapagkat yung atin pong kapatid na si Brother Kui Israel ay nag-volunteer na maging video editor kaya napakarami na po niyang mga na-edit na video at siyempre at least twice a week o maging thrice a week i-upload ko po yan para po mapakinabangan ng ating mga kapatid na humihingi para ma-download daw po nila kasi mas madali daw sa YouTube. Okay, so dito naman sa Facebook yung atin pong live program ho talaga. Okay, so yan po ang atin pong panunsyo sa lahat at nandito na rin yung atin hong mga talagang early mga birds. Early birds, so babatiin ko po yung mga nandito.
Sila Gina Goresieta, yan, from Bicol. So marami ho tayong taga-subaybay dyan sa Bicol. Maligayang panunod po sa inyong lahat. Di ko man mabanggit isa-isang inyong mga pangalan dyan. Mary Ann Joy Mendones mula naman sa General Trias, Cavite. Lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Cavite, magandang hapon po. Si Brother Jerry Corpus, as usual. Maria Ana Patalinghog, maligayang panunod po. At ganoon din si Brother Samuel Patalinghog. Sister Jocelyn Cornejo Cosgafa mula sa San Mateo, Rizal. So lahat ng ating mga kapatiran ho dyan sa San Mateo, Rizal, maligayang panunood po. At ganun din si Brother Ronald Rendora at si Brother Rolando Rendora. Binabati ko na rin po lahat ng Rendora family dyan sa bahagi ng Pita, Bataan, sa ating mga kapatiran po dyan sa Pita. Maligayang panunood po sa inyo. Matt Roro, yan. Brother Kenji Sidem mula dyan sa bahagi ng Mindanao. Lahat ng ating mga kapatiran ho dyan, binabati ko po. Especially dyan sa bahagi ng Davao. Ano ho? At atin pong patuloy na pinagpapasalamat ang patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. Sister Grace Ann Bernardino Zamora at si Brother Richard Zamora mula sa Taytay, Rizal. Maligayang panunod po. Sino pa nandito? Brother Rod Gonzales Sel, siyempre as always mula sa Sampaloc, Manila. Meron pala akong gagawing lecture dyan, Brother Rod, na-invite tayo na mag-lecture at magturo sa ating mga kapatid dyan. Medyo matagal-tagal pa naman yon. Pero naka-schedule na. No? Sino pa nandito? Rosalie Rocamora, magandang hapon din kapatid. From Occidental Mindoro naman po ang kapatid nating ito. Sister Helen Aaron, yan, magandang hapon. Brother Renato Chavez, magandang hapon din po. Job Albao, yun. Si Brother Rodel o Rider Slam mula naman sa Qatar. Si Brother Tony Libante, siyempre, mula sa Pasig. Melanie Zara Alamag. Brother Jerlot mula dyan sa Parcoms, Muntinlupa. Si Marlon Kahutay, yan, magandang hapon din kapatid ha. Ted Pineda mula po dyan sa Milan, Italy. Binabati ko rin Sister Crisa Corrales dyan ho sa Milan, Italy. Joseph Piadoso, magandang hapon din. Adia Almasco, yan, magandang hapon ho. Mariel Domingo, The Adventist Advocate, yun. Nanonood sila mula sa San Pablo City, Laguna. Maligayang panunod po sa inyong lahat mga Adventist Advocate ha. At sana Adventist yan na talagang pinapangibabaw yung doctrine natin at hindi ang postmodern ha. Kasi may mga community niyan na nagpapakilala Adventist pero postmodern yung aral. Ano ho? Sister Seferina Binbinin de Vera, magandang hapon sa iyo kapatid, ano ho? At sa iyong buong pamilya. Sister Vina Ariscon Sambotan, magandang hapon din kapatid. Nog Laido from General Trias ba to kapatid? General Trias, Cavite. Eliazar Mereno, magandang hapon. Okay, tama. General Trias, Cavite nga ito. Si Brother Nog. Sino pa? Si Dr. Bob Pacquiao, siyempre. At Sister Dr. Ruth Pacquiao. Sino pa nandito? Ansalud, yan, mula sa Batangas. Aner Junjun Alamag. Toti Santos from Sydney, Australia. Kuya Emil and Ate Shirley ay kasamang nanonood nila sa lahat ng ating mga kapatiran ho dyan sa Australia, no? Si Brother Vernon, wala pa, di ko pa nakita dito, maya-maya, nandiyan yan. Siyempre, sila Brother Dennis Kit Mabulak, no? At lahat ng ating mga kapatiran ho dyan, no? Si Brother Nards Gaspan, tuloy ka lang na pagpapagaling, Brother Nards, ha? Yan po yung isa natin sa estudyante sa ROF na nagkaroon po ng sakit. Pag-pray po natin, mga kapatid, no? Leonardo Gaspan. Tuloy-tuloy yung kanyang pagpapagaling mula sa pneumonia. Pag-pray po natin, no? Si Brother, siyempre, ang aking ka-office mate, Brother Arnold Lakaba Kulyao. Magandang hapon sa iyo, kapatid, no? Dina Inson, yan, magandang hapon din po. So, yun lang po muna yung pagbati po natin sa atin hong mga taga-subaybay, no? At sino? Ay, Sister Myla Sarmiento, kasama siyempre ni Brother Jemar Sarmiento. Si Mami Tess, ang aking mother-in-law, magandang hapon po sa inyo. Okay? So, yun ho. Sister Josie Bilar at Brother Jun Bilar, dyan po sa Park Homes, Muntinlupa. Dina Alarma Inson. So, yun po muna mga kapatid at dako na tayo sa paghimay-himay nung mga tanong na nandito, ano ho. Pero, mga umahabol pa rin talaga rito. Sige, pag-anuhin natin.
Christina Tantan Makilat mula sa Pasay. Ayan. Arlene Gonzales Reyes, magandang hapon din. Gims Calvi Sambotan. Yan, magandang hapon po. At sino pa? Si Naomi Diala. Siyempre si Brother Arnel Diala. Diyan din po sa gitnang silangan. Kasama nila Dr. Eddie Simple mula naman sa England. No, binabati ko na rin po. Okay, so dako na ho tayo sa pagtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin, and then sasagot na ho tayo ng mga tanong. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, niloob ninyo na makapagtanghal muli ang programang ito, at dalangin namin na ang pagtatanghal na ito'y maging makabuluhan, at ito'y magiging makabuluhan lamang kung sasamahan kami ng inyong banal na Espiritu at magbibigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang mga salita buhat sa inyo at matugunan namin ang mga katanungan ng inyo pong mga anak, ng aming mga kapatid at mga kaibigan. Dalangin namin, O Diyos, na linisin din kami sa anumang kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa pagdaloy ng katotohanan sa puso't isipan na magtataglay sa amin ng tibay at pag-asa, inspirasyon upang kami manatili po na nakatayo sa inyong mga salita at hindi sa salita ng taga-sanglibutan. Salamat, Ama, sa pagdinig, pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, eto na. Dako na ho tayo sa pagtalakay nitong mga paksa. Napakahalagang mga tanong po ito, kaya binanggit ko mga paksa. Una, from Anonymous. Ito ang sabi. Umaga niya po ito na i-forward, no? Pero yun nga, nakapila po ito at ngayon ang atin pong pagsagot. Good morning, Brother Melvin. I'm so blessed. Ginamit ka ng Diyos for spreading the gospel kahit na natamaan ako sa last topic mo. Gustuhin ko man maikasal, kaya lang walang pampakasal ang partner ko. Thank you po. Please don't mention my name pag inere nyo po ang mga message ko. Kaya nga po anonymous. Okay? Ito yung tanong niya. May tanong po ako, Brother Melvin. Yung pinsan ko po, 6 years old, nag-decide po na gusto na pong i-accept si Jesus as personal savior. Maari na po ba siyang bautismuhan? Yan po yung tanong niya. Pero gusto ko lang bigyan ng punto muna yung una niyang binahagi na sabi nga niya, natamaan daw siya. Praise the Lord at narinig po ninyo ang bulong ng banal na Espiritu. Hindi po ako yun. Ang Holy Spirit po yun. Regarding marahil sa situation niya na mayroon siyang ka-live-in, hindi nga kasal. Wala daw pampakasal kasi. Kaya nga sabi ko noon sa atin pong pagsagot sa mga nakaraang tanong pa yon, hindi naman kailangan na gumastos ng pera dahil meron naman tinatawag na civil wedding. Ang habol lang kasi natin doon, kung magpakasal kayo, may mga libreng kasalan din naman na ini-offer yung mga depende sa bayan at may mga offer na hindi kayo gagastos ho dyan. Ang importante ho ay maikasal kayo. Hindi naman kailangan na gumastos ho kayo para dun sa kasal. No? May civil nga na tinatawag, civil wedding. Kung ang pangarap nyo talaga ay yung kasal na, syempre, sabi nga ng iba, minsan lang namin gagawin, maganda na. Di sa sunod na lang yun, yung church wedding. Ang importante muna, civil wedding. Kasi nasa batas ho yun eh. Kumbaga, legal na nagsasama kayo dahil dinaan sa kasal. Civil. Bago nyo na gawin yung pag-iipunan yung church wedding. Kaya yun yung payo natin. Para legal kayo. Kasi hindi naman ho katuwiran na dahil wala kaming panggastos, gagawin na namin yung labag sa gusto ng Panginoon. Hindi naman katuwiran ho yun at hindi po yun katanggap-tanggap. So ayaw naman natin na mabuhay ang sino man sa atin doon sa hindi tama. Lalo na, naamin nyo naman po na tinamaan kayo doon. So ibig sabihin, yun ay pangungusap po sa inyo ng banal na Espiritu. So kumbaga ginigising kayo ng Panginoon na ituwid na ninyo yung inyong sitwasyon bago mahuli ang lahat. Kasi nga, yan po ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, hindi ayon kay Brother Melvin. Ay hindi po kalooban ng Panginoon na magsasama ang lalaki at babae na hindi kasal. Ang tawag nga po ng Biblia diyan, pangangalunya. Kasalanan po yun sa Diyos. Kung Biblia ang pag-uusapan, no? Lagi nating dinadaan dun sa puntong yun. Kasi kung ang usapan ay usapang pangsanglibutan, yung turo ng espiritu ng sanglibutan, hindi masama na magsama ang lalaki at babae na hindi kasal. Kung ang tatanungin nyo po ay ang espiritu ng sanglibutan, walang masama dyan.
Sa Biblia nga, sinasabi, unang Korinto 2:12 at 13, dalawang espiritu ang tagapagturo. Espiritong mula sa sanglibutan at espiritong mula sa Diyos. Kung ang tanong about sa pagli-live-in, ang tatanungin yung kasagutan, ang gugustuhin yung kasagutan ay kasagutan ng Biblia, hindi kalooban ng Panginoon, meaning kasalanan. Pero kung ang tatanungin ninyo at gustong sumagot ng tanong ay mula sa tagasanglibutan, hindi masama yan. Yan. So yun po ay bilang kumbaga karagdagan nating paglilinaw lalo na sa iba pa nating mga taga-subaybay na mga kapatid at mga kaibigan namin. At dito nga po, never ho na kumbaga hindi kami humahatol ng aming kapwa. Kami po ay direkta lamang na sumasagot sa tanong. No? Dito po sa programa, wala po kaming pakeme-keme ho rito. Kumbaga sa salita ng mga millennials, walang pabebe dito sa programa. Ang pula-pula, tatawagin namin kung ano yung nakita naming kulay. Pag puti, puti yan. Pag itim, itim yan. Hindi ho namin pagsasamahin ang itim at puti at sasabing gray area yan. There is no such thing as gray area sa usapin na yan. No? Ang pagsasama ng lalaki at babae na hindi kasal, pangangalunya po yan sa Biblia. Ganun ho yun. Pero kung tatanungin nyo, ay mga taga-sanglibutan, walang masama. Diyan okay lang yan as long daw as nagkakasundo kayo. So binigay ko na po sa inyo yung dalawang kasagutan mula sa Diyos at mula sa taga-sanglibutan. No? Ngayon, tanong, sino ang kumukontrol sa espiritu ng sanglibutan? Walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Sabi sa 2 Korinto 4:4, yung Diyos ng sanglibutan ay binulag yung mga taga-sanglibutan. Sino ba Diyos ng sanglibutan? Doon sa context na yon. It's none other than Satan, the adversary of God. So, it depends ano yung susundin nating turo. Ganun ho yun. Ganun kami tumugon ng tanong po rito. At pasensya na ho doon sa iba, pero yun po ang kasagutan po natin. Okay? Doon sa tanungan niya, 6 na taon nag-decide bata na magpabautismo. Ang sagot natin ho dyan ganito. No? Meron pong sinabi ang ating Panginoong Jesucristo sa Mateo Kapitulo 28. Ang talata po ay 19 at 20 na ganito ang sinasabi. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Napansin niyo po yun, mga kapatid at mga kaibigan? Ang sabi ng Panginoon, ito nga yung pagpo-proselytize, yung kumbaga pangangaral para kumbinsin ng tao na tanggapin si Kristo. At kapag ginawa niya yon ayon sa kanyang volition, ayon sa kanyang kalooban, sariling pagpapasya na tinanggap si Kristo, magiging alagad na nga siya ni Kristo. Pero bago mangyari yon, tuturuan muna. Yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Tuturuan muna sila, yung gagawing mga alagad, ng lahat ng iniutos ng Panginoon. Ituturo yun sa mga gagawing alagad. Ngayon, pagdating ho kasi sa 6 na taong gulang na bata, hindi po niya maarok po yun. Hindi po niya maintindihan yung medyo yung kanyang process of discernment ay hindi pa ganun katatag. Kasi nga bata pa yun Hindi pa pwede siyang makasabay doon sa mga doktrina na sinasabi ni Kristo. Kumbaga mga basic lang muna yan Di ba? Mga basic na pagtuturo, gagabayan ng magulang yung bata hanggang po sa kanyang paglaki. So mga basic ang tinuturo, hindi pwede nating saksakan yung bata. Kumbaga, sa isang simboliko na bagay, yung sanggol, ang pagkain ng sanggol, gatas ho, liquid ho muna yan. No? At pag naging adult na siya, tsaka kakain ng matigas o karne. Yun po ay proseso na nasa Biblia. Pag sanggol, gatas muna. Pag adult na, tsaka mo pakainin ng karne. Kasi masisira ang kalusugan ng bata pag pinakain mo kaagad ng alin, ng matigas na pagkain, kagaya ng karne. Yun po yun. Ngayon, sa 6 na taon, ganun din po yung kanyang kalagayan. Mayroon pang yung spiritual discernment niya or discernment sa kabuuan, hindi pa ganun katatas. So, hindi kumbaga, hindi natin
ini-encourage na magbautismo ng ganun kabata. Ngayon, actually, sa kasalukuyan ho, meron ako mga bina-Bible study na bata. Una, siyempre yung aking anak. 14 years old na siya. So kaya sinimula na yung Bible study. Pero, hindi nangangahulugan ho na nagba-Bible study ako ngayon. Ibig sabihin, hindi ko siya tinuruan nung nagkaisip siya. Mula sa kanyang, sabihin natin, 4 na taong gulang, mga basic yung tinuturo sa bata. Sa ginagawa naming worship sa umaga at gabi, tinuturuan namin siya ng basic. At ngayong nandoon na siya sa discernment process, tsaka sinimulan ko yung formal na Bible study. 14 years old na siya. Kasama niya yung kanyang pinsan, yung aking mga pamangkin, si Miguel at ganun din si Angel. So, iyan po yung mga, siya 14, yung isa 12 at yung isa ay 17. So, doon yun, may mga discernment ho sila. Kaya sinimulan yung formal na Bible study bago tanggapin yung bautismo. So therefore, hindi ko po ini-encourage na magbautismo kayo ng ganun kabata. 6 years old or 9 years old. Hindi ho. Wala pa ho yan sa tinatawag na tamang discernment. No? Mga basic lang muna yan. Gagabayan ng magulang. Tingnan nyo sa church manual ng church natin. No? Ipapabasa ko po sa inyo ito. At siyempre, i-quote natin una sa testimonies or sa writings ni Ginang White, volume 6, pages 91-92. Sabi po rito, pansinin po ninyo. Nasa church manual ito ng church. The principles of the Christian life should be made plain to those who have newly come to the truth. None can depend upon their profession of faith as proof that they have a saving connection with Christ. We are not only to say, I believe, but to practice the truth. It is by conformity to the will of God in our words, our deportment, our character, that we prove our connection with Him. So yung mga prinsipyo daw ng buhay ng isang Kristiyano ay kailangan maging malinaw doon sa mga tatanggap, yung mga bagong tatanggap ng katotohanan. Kaya nga sabi natin, merong problem pa sa discernment ng ganun kabatang edad na maintindihan niya yung tinatawag na kahit sabihing simpleng salita ng Panginoon dun sa kanyang katotohanan. Hindi pa ho. Kaya nga sinasabi dito, ito ay patungkol sa mga adult, yung mayroon ng discernment that none can depend upon their profession of faith. Diba? Yun yung mga adult yun. Yung iba, nagdidepend lang sa kanilang profession of faith. Pero pag pumasok kayo sa Adventism, tuturuan ho talaga kayo ng pagtuturo na sinabi ni Kristo. Ituro ninyong lahat yung kanyang mga iniutos. Ituturo ho lahat. Hindi yung magparamihan kayo ng numero. Kaya mga political motives yun yan eh. O ituloy pa natin ha. Sabi dito sa Church Manual, of course, pages 31 and 32 under the headings, Ministers thoroughly to instruct candidates previous to baptism. So napansin nyo, sa headings pa lang, yung mga ministro ika ay tuturuan yung mga kandidato bago sila bautismuhan. Sabi rito, the minister's work is not completed until he has thoroughly instructed the candidates and they are familiar with and committed to all fundamental beliefs and related practices of the church and are prepared to assume the responsibilities of church membership. Churches should insist on the application of this as a guiding principle in the reception of new members. So, nakita ho natin dito. Yung mga manggagawa, mga ministro, kahit sabihin mga layman na nagba-Bible study, no, hindi ba makompleto, maliban na turuan silang mabuti yung mga kandidato thoroughly. Kaya yung word na ginamit, thoroughly. Turuang mabuti para sila'y maging familiar. Maging familiar sila dun sa turo at maging committed sa lahat ng fundamental beliefs. So, di ba may mga nagtatanong na iba, dapat bang ituro ika ang buong 28 fundamental beliefs bago bautismohan? Ang dami ika noon. Kita nyo, nagmamadali sila. Kaya pagdating dito sa loob nung hilaw ho, bago kumbaga binautismohan, habol lang ay bautismo. Nung nakapasok na sa church, naging kalaban pa ng church. O kita nyo, may mga pumapasok sa church na gusto nila baguhin ang fundamental beliefs. May mga pumapasok dito sa ating church na hindi nila naiintindihan yung structure ng ating church. Kaya sa halip na sila ay maging kaanib to unify the church, nagiging kalaban pa sila ng church. Kita nyo? Tumanggap ng bautismo sa church, pero ang sabi, ang ating fundamental doctrines in the gospel, yan ang nagiging problema ho sa mga hilaw.
Yung mga natuwa ka lang kasi nabautismohan sila mula sa ibang pananampalataya ika. Mayroon ika dyan, 30 years, 20 years sa ibang pananampalataya, pumasok dito, kaya tuwan-tuwa yung iba. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong matuwa. Dapat matuwa tayo pag mayroong nababautismohan. Ang sinasabi ko po rito, hilaw na binautismohan, hindi naturuan, tingnan nyo, naging kalaban ng ating church. Marami ho sila. Nagiging kalaban pa ng church. Sila pa ang dahilan, kaya nagugulo ang church. Pumasok dito, hindi alam yung tungkol sa ika po. Nagpabautismo sila sa isang mababaw lang na kaalaman ng fundamental doctrines. Pagdating dito sa loob, kini-question yung ika po. Ngayon yung iba na hindi naturuan ng mabuti, nakarinig ng mga corruption sa leadership. Ang gagawin ng iba, hindi na magbabalik ng ika po kasi ginagamit daw sa corruption. Hindi nila naintindihan yung sinasabi ng Bible na ang sabi ng Diyos, ibalik ninyo yung inyong ikasampung bahagi at mga handog. Hindi pinag-uusapan doon o hindi sinabi ng Diyos yung mga tinatawag na exception na halimbawa, merong corrupt na leader. Huwag ninyong ibalik ang ikapo. Walang ganun ho Mana pa sinabi ng Spirit of Prophecy ni Ginang White, kung ang katuwiran ninyo ay may mga corrupt, ginagamit sa hindi tama ang ikapo at hindi ninyo ibabalik ang inyong ikapo, ikaw naman ang nagnanakaw sa Diyos. Ikaw naman ang corrupt sa tingin ng Diyos. Kita nyo? Umiwas ka sa corrupt, hindi ka nagbalik, di corrupt ka rin, ayon sa writings ni Ginang White. Nagbibigay lang ako ng mga practical examples doon sa mga pilit na binautismuhan na hindi nila naiintindihan yung prinsipyo ng mga fundamental doctrines ng ating church. Kita nyo, isa pang example, mga nabautismuhan, marami yan. Ngayon, kalaban na nila yung sanctuary doctrine. Lalo na sa Kalakang Amerika, gusto na nga nilang tanggalin ang sanctuary doctrine natin Mga Adventist yun. Kita nyo? Yan yung mga practical na sinasabi ko na kapag hinog sa pilit, pinilit mo Pinitas mo, hindi pa hinog. So, ang mangyayari tuloy, hindi magandang resulta o mga negative consequences. Kaya napakahalaga kaya nga, ito yung sinasabi ng church manual natin. Ang church manual natin, mula sa Biblia yan. Nagtataka ako sa iba nating mga kapatid, kinakalaban yung church manual. Na para bagang ang church manual, gawa-gawa lang ng tao. Tingnan ho ninyo kung nasa Biblia yan o wala yung sinasabi ho dyan. So pinapalawig ko lang po yung sagot sa inyo para maintindihan po natin yung mga prinsipyong dapat nating matutunan sa mga babautismohan ho natin. Na huwag kang maghabol ho dyan ng paramihan ng bautismo. Ang sinasabi ho natin dito yung quality of baptism. Kaya sinasabi sa church manual, yung mga tagapagturo, lalo na yung mga ministro natin, i-instruct o tuturuang mabuti bago sila bautismuhan, na maging committed sila sa ating lahat na fundamental beliefs. Kita nyo? Paano maging committed yan sa ating mga fundamental beliefs? Kung hindi mo ituturo sa kanila, kasi ang sabi mo, masyadong mahaba yun. Pagdating na lang sa loob natin, inorture na lang natin. Alam nyo pag pinag-usapan ng fundamental doctrine, nasa harapan po yan, hindi after baptism. Hindi matapos mong bautismohan, tumanggap na sila, isipin mo, may questionnaire ho dyan. Mamaya papakita ko sa inyo yung ilang mga tanong sa questionnaire. Bago bautismohan ng isang candidate for baptism, pipirma yan. Halimbawa, naniniwala ka ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Sasabihin niya, opo, o i-check niya. Isa yon. Pangalawa, naniniwala ka ba na merong katuruan sa Biblia ng isang kadyusan pero mayroong 3 persona? Ay, opo, chichikan niya yan. Paano mo chichikan yan kung hindi mo nga naintindihan ng Trinity? Naghabol ng baptism. Binautismuhan nga. Ngayon, anong nangyari? Tunity na siya. Nasa loob ng church, halip na Trinity, Tunity na yung kanyang pinapaniwalaan. Kasi nga, check lang siya ng check para, bilisan mo na, checkan mo na yan para mabautismuhan ka na. Hindi mo na ituro, hindi sila naging committed sa fundamental teachings natin. Di ba kakatuwa ho yun? Tumanggap siya ng pananampalatayang Adventista. Pero yung katuruan ng Adventist, hindi niya alam. Di ba? Yun yung ilang mga example natin ng tinatawag na practical. Yung realization na dapat nating maintindihan. Kaya sundan ho natin ang church manual. Kaya nga may church manual Saan ba galing ang church manual? Di ba sa Bible? Ngayon, ang church manual natin, meron pa nga pagtatangka ho dyan na ibahin. Pagtatangka na nanggagaling sa malaking bahagi ng Amerika.
Hindi naman tayo bulag sa mga ganyang pangyayari. Ngayon, ituloy pa natin yung nasa church manual ha. Pero syempre, again, yung church manual natin, generally speaking, nakabatay po yan sa Bible, no? Pero pag ang usapin ay regarding sa mga ordination ng babae, doon sa purpose na gawing pastor, gusto nilang isingit yung mga maling prinsipyo dyan. Pero syempre, ang Panginoon hindi pababayaan yan. Okay? Sabi dito, it should be understood whether they are simply taking the name of Seventh-day Adventists or whether they are taking their stand on the Lord's side to come out from the world and be separate and touch not the unclean thing. Before baptism, there should be a thorough inquiry as to the experience of the candidates. Let this inquiry be made not in a cold and distant way, but kindly, tenderly, pointing the new converts to the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Bring the requirements of the gospel to bear upon the candidates for baptism. Ayan napakaganda ho itong quotation na nandun sa church manual natin galing sa writings ni Ginang White. Na dapat na nating maintindihan na ano ba yung tinatanggap ng candidates for baptism. Pangalan lang ba ng Seventh-day Adventist? Or talagang tatayo sila sa panig ng Panginoon? O lalabas sila sa sanglibutan at humiwalay sa sanglibutan at hindi nila hihipuin yung mga bagay na marurumi. Ang principle ng baptism yung papakita mo na papanig na ako sa lugar ng Panginoong Hesus at iiwanan ko na yung mga gawa, paniniwala, konsepto ng sanglibutan, lalayuan ko yung masasamang gawain. Yung dapat maintindihan nung tatanggap ng bautismo. At ang sabi nga po rito na bago yung bautismo, kinakailangan yung thorough inquiry. Yung lubusang pagtatanong, pagsasaliksik regarding sa karanasan ng kandidato sa bautismo, yung babautismuhan. At yung pagtatanong doon sa kandidato na magpapabautismo ay hindi sa kapamaraan ng hindi maganda, kundi yung pagiging maamo, may pag-ibig ka sa pagtatanong, hindi yung pagtatanong mo sa kanya na parang iniimbestigahan mo at pinagdududahan mo na hindi maganda yung kanyang mga pinanggalingan. Hindi yung ganun dapat, kundi yung tanong na nababatay sa prinsipyo ng Panginoong Hesus, na ituturo mo siya doon sa Lamb of God o Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ayan yung mga kapamaraanan, kaya nga sa iglesia natin, yung mga supposedly dapat, ewan ko kung ginagawa pa ito ng iba, bago bautismuhan yan, idadaan niya sa church board. Tatanungin ho yan ng mga opisyalis ng ating iglesia kung sino yan, ano yung background yan, kasi napakahalaga ho, ito na nga yung sinasabing inquiry. Kasi sisiyasatin mo yan hindi ho dapat tanggap ka lang ng tanggap without investigating their background. Pero binanggit naman ni Ginang White sa maayos na pamamaraan. Kaya nga, yun nga sinabi ko na kanina pa, sa pagbabaliwala ng instruction mula sa Biblia na inilagay sa church manual, yan na ho ang naging produkto, lalo na sa postmodern era natin. Yung mga Adventist mismo ang kumu-question sa doktrina. Kaya nga ito yung sinasabing, baka Adventist lang yan sa pangalan. Yan. Kaya nga diba sablay yung mga sinasabi nila, Adventist sila. Pero duda sa ating doktrina. Palitan yung sanctuary doctrine, luma na yan. Kita niyo? Ano masasabi niyo doon? Hindi dumaan yun sa thorough investigation. At hindi sila naturuan nung sinabi ni Kristo na ituro ninyo sa kanila ang lahat. Pag sinabing lahat, hindi yun yung iilan lang. Lahat. Kaya nga sabi sa church manual, dapat they are fully committed sa ating fundamental doctrines para pag nandito na sila, walang magiging problema. Kita mo, nandito nga sila, bininyagan mo, hindi pala naintindihan ng Trinity. Naging Tunity sila, di kalaban patuloy ng church. Di ba? Yun ang problema kapag hinog sa pilit. Kaya pinalawak lang natin ang tanong na yon. Okay? Ito pa, next, mami, pakilagay. When they give evidence that they fully understand their position, they are to be accepted. Kung makita nga sa kanila yung katunayan na naintindihan nilang lubos, yung kanilang tinanggap na doktrina, saka sila tatanggapin. Of course, sa bautismo. Ganun ho yun. Ito, pakilagay mama yung baptismal vow.
Ito yung mga tanong sa questionnaire Bago ka binyagan, sasagutan mo yan Sabi diyan, naniniwala ka ba na mayroong iisang Diyos lang, yung Ama, Anak at ang Espiritu Santo na nagkakaisang tatlo? Pangalawa, tinatanggap mo ba ng kamatayan ni Jesucristo sa Kalbaryo bilang ating sacrifice, atoning sacrifice sa ating mga kasalanan? At naniniwala ka na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa dugong nabuhos, ay ikay ligtas mula sa kasalanan at kaparusahan ng kasalanan? O dapat naintindihan ito ng babautismuhan. Pangatlo, tinatanggap mo ba si Jesucristo bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas na pinapaniwalaan na ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagpatawad ng iyong mga kasalanan at bibigyan ka niya ng bagong puso at iiwan mo ba yung iyong mga dating mga ginagawi ang kasalanang sa sanglibutan? Yan ang tanong. Pangapat, tinatanggap mo ba sa pamamagitan ng pananampalataya yung katuwiran ni Kristo na iyong intercessor or tagapamagitan doon sa heavenly sanctuary? Tapos ngayon sasabihin ng ibang mga mga nandito ngayon, wala nang sanctuary, alisin na yung doktrinang yan, hindi nakakatulong yan sa ating lipunan. Yan. Particularly ang The One Project noong 2014, nilunsad nila yung ganyang mga isipang makasanglibutan. Doktrina, again, ang tinutukoy ko rito, doktrina. Yung mga kapatid na may pangalang Seventh-day Adventist, pero ang turo nila, tanggalin yung mga doktrinang nagsisilbing haligi ng ating pananampalataya. Ayan yung mga mapanganib na pumunta rito, pumasok rito, kinuha lang yung pangalan, pero gustong baguhin ang panuntunan at prinsipyo ng ating church. Kaya napakahalaga yung thorough inquiry. At yung sa pag-iimbestiga ng mga magbabautismo at ng lokal na iglesia, aalamin nila kung tinanggap lang ba nila yung pangalang Adventist o gusto lang nilang, pangalang Adventist ang kunin pero hindi naman nila iniwan ng sanglibutan. At ngayon, nakita natin na hindi nga nila iniwan ng sanglibutan. Bakit? Umayon pa sila sa sanglibutan dahil ang gusto ng sanglibutan, wag na tayong magtalo-talo tungkol sa mga theological issue. Wag na nating pag-usapan ang mga kautusan. Wag na nating pag-usapan ang Sabat. Mag-group hug na lang tayo. Basta tayo mahal natin si Kristo at ang Diyos. Yun na yun. Magkaintindihan na tayong lahat. Ang tawag doon pluralism. Wala ka na makikita ngayong maling doktrina dyan kapag sumama ka sa ganyang paniniwala. At yan po ang ginagawa ngayon ng marami, maging sa ating mga kapatid sa Amerika man, dito kukonti pa lang sila. Gusto nila magparami dito. Kaya nga tayo nagpo-programa para bigyan ng warning yung mga local churches natin. No? Doon sa mga nagtatangkang, wag na, hindi na importante ang 10 utos ng Diyos. Hindi na importante na mag-fellowship tayo during araw ng Sabat. Lumabas na lang tayo sa church. Yon, gumagawa sila ng kung ano ikang mga noble na gawain sa labas ng church. Sabi sa Biblia, wag ninyong pababayaan ang inyong pagkakatipon. Napakahalaga ang fellowship, especially during Sabbath days. Ganun yun. Kaya pinapalawak natin ang sagot, mga practical na kapamaranan at maintindihan ninyo bakit may mga nangyayaring ganun. See? Sa political motives lang na, maraming baptism. So praise the Lord. Of course, praise the Lord. Pero ang tanong, yun bang nabautismohan na quantity? They are quality? Yun ang problema. Binababa kasi yung standard sa kahabol ng dami ng bautismo. Ang dami na nating nabalitaan, 100 binautismohan, pero nag-backslide, 101. O kita nyo, nagsama pa ng isa, 100 na bautismuhan, then nag-backslide lahat, nagsama pa ng isa. Di ba? Yan yung dahilan ng mga hinog sa pilit for the sake of political convenience. Yun ang problem dyan. Ang hanap ng Panginoon, the quality of believers. It's not the quantity. Dahil sabi ni Ginang White, kung quantity o paramihan ang gusto nyo, panalo na si Satanas kung paramihan ang usapan. Mas maraming alagad si Satanas sa mundong ito. Kita nyo? Yun po ay katotohanan ng maaaring sa pandinig ng iba, masakit. Pero ang importante dito, dapat talaga masaktan tayo para magising tayo sa katotohanan ng malayo sa Diyos ang ganyang mga gawain. Isipan na laging i-shortcut ang lahat ng mga gampanin sa church. Gusto nila laging shortcut. Yung instant, kumbaga, hindi naman, uso na ngayon mga instant noodles, instant coffee. Lahat ay instant, kaya pati yung gawain sa Ebanghelyo, gusto nila instant din. Kita nyo? Hindi dumaan sa tamang proseso ng Biblia. Hindi dumaan sa tamang proseso ng Diyos. Gusto nila laging instant.
O kita nyo, kaya instant problem ang lumabas. Instant problem din ang nangyayari sa ilan sa ating mga local churches. Dahil sa ganyang kapamaraanan na hinug sa pilit yung babautismuhan. Yun po yun. So, stop ko na yung iba ritong napakarami pang mga tanong dito. Forward na natin, Mami, para makarami tayo. Doon sa pangalawang tanong, forward mo lang, galing kay Brother Jesse Gonzales. Ito, matagal na rin ito. Pero sabi ko nga, basta nakapila ho yan, masasagot ho dito yan. Ano ho? Dahil nakapila ho pasensya dahil tuwing linggo lang tayo sumasagot ng mga tanong at yung mga tanong ng mga kapatid, tuloy-tuloy kasi ang pag-forward at gustong-gusto natin yan. At walang limit ho yung mga tanong ninyo. May mga napapansin kasi ako sa nagtatanong. Nakasulat sa inbox, pwede pa po bang magtanong? Mga kapatid, ang programa o mga kaibigan, ang programa nabuo para doon sa mga tanong ng mga kaibigan o mga kapatid. Kaya may ROF na binuo ang Panginoon para sumagot ng tanong. Kaya wag na kayo magtanong kung pwede pang magtanong. Magtanong na lang kayo ng magtanong. Mas natutuwa ang programa pag may mga tanong. Malungkot kami pag walang tanong. So praise God at marami kayong tanong. Okay? Galing kay Brother Jesse Gonzales. Bro, good morning. Gusto ko lang maunawaan itong Ezekiel 29:15, Ezekiel 30:12-13. Gusto ko pong maunawaan ang binabanggit sa talata na ilog na kinahihigaan niya. Tapos mayroon sinasabi na isda, kaliskis. Ano po ba ibig sabihin? May connection po ba yan sa pahayag or Apokalipsis 18:1-3? Kung may connection sa Revelation, wala. Walang connection yan. Basahin muna natin. Siyang magiging pinakamababa sa mga kaharian at hindi na matataas pa man ang higit kaysa mga bansa. At aking babawasan sila upang huwag na silang magpuno sa mga bansa. 29:12. At aking gagawing sira ang lupain ng Ehipto sa gitna ng mga lupain na sira. At ang kanyang mga bayan sa gitna ng mga bayang giba ay magiging sira na 40 taon. At aking pangangalatin ang mga taga-Ehipto sa gitna ng mga bansa. At aking pananabugin sila sa mga lupain. Ito, Brother Jesse, hindi ko na binasa lahat. Ang punto rito ay patungkol sa hatol ng Panginoon sa Ehipto. Yan ang pinaka-context niyan. Kumbaga, ito'y naganap na sa kasaysayan, tungkol doon sa paghatol ng Diyos sa mga Ehipsyo. Kasi una, binabanggit din dyan sa konteksto na yung Israel, humihingi pa ng tulong, maging yung Huda humihingi pa ng tulong sa Ehipto sa panahon na sila'y sasalakayin ng ibang mga bansa katulad ng Assyria. Hinihinga nila yung tulong ng bansang umalipin sa kanila for more than 400 years. Kumbaga dito, kahit sino ba naman ang Panginoon, kumbaga, sabihin na natin, hindi niya lubos maisip. Bakit ganyan ang pag-iisip ng Israel, ng bayan niya? Na sa halip na humingi ng tulong sa Diyos, hingi ng tulong doon sa kalaban na bansa ng Diyos, ang Ehipto. Kaya hinatulan ng Panginoon ang Ehipto. Yun lang ang sinisimbuluhan ng mga context na tinatanong mo, kapatid, at walang kinalaman yan sa Revelation. Ito'y tapos na mga kaganapan nung mga una pang kapanahunan. Na ang Ehipto, hindi na matataas yan. Hindi na sila magpuno sa mga bansa. Kaya nga sabi ng Panginoon, gagawin niyang sira yung lupain ng Ehipto. Kita nyo? Mula nung panahong nangyari ito, hindi na sila yung powerful na mga bansa o kinikilala na isa sa mga powerful nation. Maging hanggang sa panahon natin ngayon. Kumbaga sila'y inferior country na lang Di ba? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, pangangalatin ang mga taga-Ehipto sa gitna ng mga bansa. Pananabugin sila sa mga lupain. Kaya nagkalat din sila. Di ba? Kahit nung napunta ako sa Saudi Arabia, may mga workers, marami din doon, mga Egyptian, nagkalat na rin sila. Di ba? Kahit saan ding bansa, nandoon din sila. Yan ay hatol ng Panginoon sa mga taga-Ehipsyo na kumbaga, ironically, yung bayang Israel, humihingi pa ng tulong sa kanila nung mga kapanahonang gusto silang salakayin ng Assyria. Di ba? Kakatuwa. Ironic. Di ba dapat sa Diyos lang sila humingi ng tulong? Ganun din tayo. Ganun din dapat. Huwag tayong mag-seek ng refuge sa kalaban. Kalaban nga kalaban ng Panginoon tapos hihingi ka ng tulong dyan. Kalaban ng Panginoon tapos makikipagkuntsabahan ka dyan. Diba? May mga nangyari noon. Kapatid, nakipagkuntsabahan dun sa kalaban. Isipin mo yan. Pag kalaban yan. Huwag kang dumikit dyan. Kalaban nga Ibig sabihin, kalaban sa pananampalataya, kalaban sa paniniwala, pero hindi nangangahulugan, hindi ka maging impluensya para sila ay mapunta sa liwanag.
Ang sinasabi kong pakikipagkonsabahan, yung kumbaga yung kanilang hilig, ay sinusugan mo pa. Mga maling moves yan eh. Di ba? So ganun yun. Kaya mapupunta ka talaga sa kalaban kapag ganyan yung prinsipyo mo. Okay? So yung sagot natin, Brother Jesse, walang kinalaman yan sa Revelation at kumbaga naganap na yan sa kasaysayan. Sunod na tanong. Galing kay Brother Tony Nero. Tinatawag ko siyang brother pero S-Darm po siya. Sa Reform Movement po siya. Ang tanong niya ganito. Ang tanong ko sa iyo, Brother Melvin, ang John 5:20-21 na turo ni Kristo, saan po mababasa sa 28 fundamental principles or beliefs of the Seventh-day Adventist Church? SDA po ako pero wala na po ako sa loob ng SDA Church kundi sa S-Darm Church dahil dinis-fellowship ako nang ituro ko ang special resurrection na ang Diyos Ama ang bubuhay sa mga namatay sa third angel's message based in the Great Controversy, pages 637 at Matthew 24. Pakibasa po, Brother Melvin. Okay, maraming salamat, Brother Tony Nero. Ito sinasabi ko, basta mga nakapilang tanong. Medyo matagal-tagal na rin to. Basta nakapila. Wag lang ko kayong mainip. Hindi ko pwedeng unahin ang sino man dito. Lahat dito nakapila. Pantay-pantay lahat dito. Okay? So maganda yung tanong niya. Una, dahil dalawa yung tanong niya. Yung pangalawa, special resurrection. Yung una ay nasa John 5:20-21. Yan ba ikay nakalagay sa fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church? Basahin muna natin. Verse 20. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa sa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Verse 21. Sapagkat kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. So, ang tanungan niya, ito bang nakalagay sa talata ay nasa 28 fundamental doctrine natin? Ang sagot dito, Brother Tony, hindi na kailangang ilagay, paniniwala naman ito ng Adventist. Wala tayong tutol dyan sa talata. Malinaw naman ang sinasabi, walang tumututol dyan. Ba't pa kailangang ilagay sa 28 fundamental beliefs? Eksaktong-eksakto ang sinasabi dyan. Maliwanag ho naman na ibinabango ng Ama ang mga patay. Sinong Adventist ang tutol dyan? Ganito ho, maaaring totoo yung mga experience ninyo kapatid doon sa mga nakaraan na dinis-fellowship kayo dahil sa ganitong talata. Pero siyempre, ako'y walang alam doon at hindi ko rin naman narinig yung panig ng local church na nag-disfellowship sa iyo. Ganun pa man, yung sinasagot natin ito batay doon sa nakikita natin sa Bible at sa tinatawag na practical applicability, wala namang problema na ang Ama bumubuhay sa mga patay. Sinasabi ho ito ng Biblia, kaya tinatanggap po natin, hindi na kailangang ilagay doon. Kaya nilalagay natin yung mga fundamental beliefs sa doctrine dahil doon sa mga issue na meron tayong tinatawag na distinctive beliefs. Distinct yung kaibahan ng ating paniniwala. So, inilalagay natin yon katulad, for example, ng Sabat, ng Sanctuary Doctrine. Kasi pag pinag-usapan yung pangingilin, hindi naman lahat naniniwala na ang Sabat o Sabado ng Biblia ay pangilin pa rin sa panahon natin. So nilalagay natin yon as part of our fundamental doctrines para maipakita at ipaliwanag bakit kami naniniwala na yung Sabat ng Panginoon ang Sabat ng Biblia, yung araw ng Sabado. Pero kung hindi na kailangang ilagay ito ng Ama ang bumubuhay sa mga patay, wala namang problema, walang pagtatalo ho doon. So no need na ilagay pa ho doon. No? Naniniwala naman ang maraming sekta ng pananampalataya na binubuhay ng Ama yung mga patay. So anong problema doon? Anong distinction doon? Anong pagkakaiba doon? Kaya meron tayong ang Seventh-day Adventist na 28 fundamental beliefs na tinuturing nating distinctive beliefs. Although may mga common points of doctrine tayo sa ibang pananampalataya, pero kilalang-kilala ang Adventist sa distinction of beliefs. Halimbawa yung Sanctuary Doctrine. Distinct ho yan. Wala namang turo yung iba at hindi nila, kumbaga, pinag-aralan na yung turo about sa sanctuary. So, sa atin lang distinct yan dahil naging malinaw dahil paniniwala nga ng Seventh-day Adventist Church, this is God's depository of His truths. Dito nakalagak yung mga katotohanan ng Diyos dito sa Remnant Church para i-share sa ibang mga mananampalataya. Inilagak ng Diyos dito hindi para sarilinin kundi para ibahagi sa iba.
So, yun po ang sagot sa unang tanong. Walang nang kailangang ilagay pa yan sa fundamental doctrine. Paniniwala na yan ng halos lahat Di ba? Doon na lang tayo sa special resurrection, no? Na doon daw sa puntong yon na-disfellowship daw siya dahil tinuturo niya yung Ama ang bubuhay sa mga namatay. Wala naman problem, sabi ko nga ho sa inyo. O ngayon, doon na lang sa special resurrection. Ang special resurrection, turo naman ho yan ng Biblia. May mga terminology lang ho na ikinakapit ho tayo. Like, for example, yun nga, special resurrection. Pero wala namang ganung magkatunog na salita sa Bible. Yung mga tinatawag po yun na terms of convenience ang tawag doon. No? Para lang magkaroon ng understanding yung contemporary doon sa diwa na tinuturo ng Biblia. Terms of convenience or theological deception, if I may, Brother Tony Nero. Yon, theological discipline, yung mga word na special resurrection, pero nasa Biblia yon. I agree with you. Turo naman yan ng Seventh-day Adventist. So ngayon, magbabasa na tayo, ano ang ibig sabihin ng special resurrection? Magbabasa muna ako sa writings ni Ginang White, Great Controversy, page 637. Graves are opened, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Daniel 12:2. All who have died in the faith of the third angel's message come forth from the tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept his law. They also which pierced him. Revelation 1:7. Those that mocked and derided Christ's dying agonies, and the most violent opposers of his truth and his people are raised to behold him in his glory and to see the honor placed upon the loyal and obedient. Stop na muna tayo dyan. Sinasabi dito ni Ginang White na sa panahon ng pagdating ng Panginoon, yun nga, bubuhayin na yung mga namatay kay Kristo, yung mga sumampalataya. Ayon din sa unang Tesalonica 4:16-17. Ayon din sa Juan 5:28-29 na sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng tinig ng Arkanghel, mabubuhay yung mga namatay sa Kanya. Meaning to say, mga sumampalataya sa Kanya. Yan ang tawag dyan, special resurrection. Special in a case na merong dalawang uri ng pagkabuhay na mag-uli. At yung unang pagkabuhay na mag-uli, the first resurrection, na binigyan ng term na special resurrection, in a sense, na yung mga nabuhay na yon mag-aaring kasama ni Kristo. Sa loob ng 1,000 taon and throughout eternity. Kaya ngayong mapapabilang sa first resurrection, wala nang paghahari sa kanila ang ikalawang kamatayan. Ngayon, after ng 1,000 years, bubuhayin naman ng Panginoon, ito na nga, yung general resurrection o yung second resurrection for damnation. Again, John 5:29. Sila ay binuhay para hatulan ng Panginoon. Ito na yung tinatawag na eternal punishment. Not eternal punishing, but eternal punishment. Susunugin sila ng apoy ng Panginoon sa pamamagitan ng impyerno, and then, after na masunog na sila, wala na ho sila. Magiging abo na lang sila sa ilalim ng inyong mga paa. Symbolically speaking, kasi nandito sila sa earth made new. Sinunog na kumbaga sila at yung earth gagawing bago. Ito na yung bagong lupa. Kumbaga, pinapakita ko nun sa inyo yung buong perspective ng pinag-uusapang special resurrection na nakapatungkol sa first resurrection and the general resurrection na patungkol sa tinatawag na ikalawang pagkabuhay na maguli. Dalawang uri ang pagkabuhay na maguli. Babasahin ko yan sa Biblia. Binanggit ko na lang sa inyo yung perspective para masundan ninyo agad-agad. Okay? So ngayon, doon sa first resurrection, mapapabilang doon yung mga umulos kay Kristo. Yung sumibat sa Kanya, kasama na yung mga nang insulto sa ating Panginoon, lalo na sa panahon na nalalagutan na siya ng hininga. Bubuhayin sila. So, kaya yung iba nating mga kapatid naman, ang sinasabi nila, hindi pwede yan. Kasi ang mapapabilang lang sa special resurrection, mga banal. Alam niyo yung purpose kung bakit sila bubuhayin? Hindi para yung mga masasama, mapapasama yung nagsiulos kay Kristo at yung mga uminsulto kay Kristo na bubuhayin sa pagdating ni Kristo, and that is yung first resurrection, hindi para mabuhay sila ng walang katapusan. Kundi ipapakita lamang sa kanila na itong inulos niyo, yan yung hari na inulos at ininsulto ninyo.
Gusto nyo basahin natin sa Biblia? Oh, syempre naman. Eto, Matthew chapter 26, sinabi na ng Biblia yan eh. Eto, tingnan nyo. Matthew chapter 26, verse 63. Datapwat hindi umimik si Jesus. Ito yung panahon ng trial niya. At sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay. Nasundan mo, mami? Andiyan na? Babasahin ko uli Verse 62. At nagtindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya, wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Ngayon, tuloy natin sa 63. Datapwat hindi umimik si Jesus at sinabi, nga naman, nagkabaliktad yung binasa ko kanina. Datapwat hindi umimik si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinapanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay. 63 nasabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Stop ho muna dyan, mga kapatid. No? Ito yung mga mahalagang punto at kumbaga significant ho talaga ito. May paintindi sa mga Bible students ho natin. Nung nasa panahon ng trial ni Caiaphas, the high priest ng ating Panginoon, no? Ito actually, hindi ko na i-discuss yung ilang mga punto, bakit illegal yung ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo doon sa ginawang trial sa kanya. Napaka-illegal ho ito. Una, gabi na ginawa ho ito At pangalawa, hindi kompleto yung quorum ng mga elders doon Supposedly, 70 elders ho yan kumbaga sa panahon natin ngayon, kompleto yung mga justices dyan pag dumating na sa Supreme Court. Kaya nga illegal itong trial ni Kristo Ganun ho yung mga masasama Pag gusto nilang ipuwersa lahat ng bagay, paspasan ho yan. Sinabi rito, ang tanong sa kanya ng dakilang pare, alam nyo, ito yung ginawa nila kay Kristo. Ito yung madalas na marinig natin na term sa panahon ng mga Senate hearing o Congress hearing, yung kumbaga ipinapahamak mo yung sarili mo. No? At kapag sumasagot yung mga witness, ayoko pong sagutin yan kasi ako ang mapapahamak dyan. At ito mismo ang ginawa ng dakilang saserdote kay Kristo. Ipinapanumpa si Kristo na sabihin mo sa amin na ikaw yung Kristo, ang anak ng Diyos. Kasi ganito yan mga kapatid, mga kaibigan. Pag sinabing Kristo o Messiah, ang understanding ng mga Hudyo, kung ikaw ay Kristo, kapantay ka ng Diyos. And then sinundan pa ng terminology na anak ng Diyos. Sabihin mo sa amin, kung ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kasi pag sinabing Kristo, kapantay ng Diyos. Ganun ho. Anak ng Diyos, kapantay ng Diyos. Yun ho ang understanding ng mga Hudyo. O ngayon, gusto nilang i-incriminate dito ang ating Panginoon. Kumbaga, para maipahamak niyang sarili, sumagot siya doon sa tanong, kung ikaw ba yung Kristo? Siya naman talaga ang Kristo, kaya lang kahit anong gawin ni Kristo, in spite of those big miracles na ginawa niya, for example, nung binuhay niya si Lazaro, na 4 na araw ng patay, yan ang pinakamatinding milagro sa history ng mga Hudyo, na mayroong binuhay na patay, 4 na araw nang nakalipas dahil sa general or popular beliefs ng mga Hudyo, pag 4 na araw nang patay yung tao, kumbaga nasa na yun kumbaga malalim na yung lugar niya, no? Hindi na pwedeng buhayin yung patay kung nasa ganyang klaseng kalagayan na 4 na araw na ginawa ni Kristo yun, sinadya niya para ipakita yung pinakamatinding milagro. Pero ano yung response ng mga Hudyong ito? Sa kabila ng matinding ginawang milagro na yun ni Kristo, gustong patayin pati si Lazaro para walang ebidensya di ba? So dito sa pagtatanong na ito, pinakita na ni Kristo lahat ng ebidensya na siya nga yung Kristo, anak ng Diyos. Hindi siya nagsasalita na ako ang Kristo, ako ang anak ng Diyos. Pinapakita ni Kristo sa pamamagitan ng alin? Gawa yung mga milagro. Dahil pinakamatinding ebidensya, yan yung gawa na nakikita mismo. Pagbuhay ng patay, pagpapadilat ng bulag, pagpapagaling sa lahat ng mga may sakit, malulubang sakit, mga inaaniban ng masamang espiritu, pinalayas ni Kristo, mga demonyong takot kay Kristo, nakita ng mga Hudyo yun So yun ang magsasabi dapat sa kanilang senses, nasabi nga ng iba, common sense. That's why I do not believe that common sense is not common at all. Nakita na nila lahat ng ebidensya, hindi pa rin nila kinilala si Jesus na siya ngayong Kristo. Gusto nila, mula sa bibig mismo niya, ganyan yung mga tao na ayaw talagang tumanggap ng katotohanan. Puro lang silang ngak-ngak,
Puro lang sila dada. Gusto nilang i-incriminate yung tao na nakita na nga yung napakalaking milagro na pinaggagawa niya. O pati nga yung binuhay nga ni Kristo si Lazaro, patatahimikin pa nitong mga Hudyong ito eh. O ano pang silbi na tatanungin nila at marinig mula sa bibig ni Kristo na ako nga ang Kristo? Anong silbi ng salitang pag-angkin kung wala namang ebidensya? Di ba? O ngayon sa ating kapanahunan, ang daming puro pag-aangkin, kami ang tunay. O, kami ang tunay na mga narelihiyon ng Diyos. Lahat nag-aangkin yan, pero may ebidensya ba? O. Kaya nga doon makikita sa ebidensya. Kaya ang ginawa ni Kristo, inuna niya yung mga ebidensya para sumampalataya sila sa lahat ng ebidensyang ginawa niya. O, ayaw nila ng ebidensya. Ang gusto nila, salita, marinig mismo sa bibig mo. Ang dali lang nun eh. Kahit sino pwede magsabi, ako ang Kristo. At yun nga ang ginawa ni Bar Kokhba noong 132 AD. Sinabi niya, ako ang Kristo. Naniwala mga Hudyo, nagrebelde sa Roma. Di nga, pinanabog sila ng Roma. May nagsabi, ako ang Kristo. Si Simon Bar Kokhba yun. Noong 132 AD. Yun ang gusto nila, yung katinantenga na marinig mula sa pambobola. Mas gusto ng mga tao yung binobola sila, yung niloloko sila sa pamamagitan ng bibig. Si Kristo, pinakita niya yung ebidensya. Ako ang Kristo. Gusto nila ganun eh. Ngayon, si Kristo hindi umimik. Ang sagot ni Kristo doon sa tanong ng dakilang saserdote ay ito, sa verse 64. Tingnan nyo. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Hindi ba ninyo nabasa ito doon sa ibang mga kapatid na nag-o-object? Na maging yung mga umulos kay Kristo at umalimura, nanlibak sa Kanya, bubuhayin ni Kristo. Para ipakita sa kanila na ako yung nilibak ninyo. Na ako yung gumawa ng maraming milagro, hindi nyo pinaniniwalaan bilang mga leader. Ito sinabi niya sa talata, buhat ngayon. Tinanong siya ni Cayapas na dakilang saserdote, sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng Diyos? Ang sagot ni Kristo, ikaw yung nagsabi. Sinabi mo na. At ito ang katunayan, pinakita ni Kristo, buhat ngayon, meaning, sinasabi ko sa inyo ngayon, buhat ngayon, inyong makikita. Sino? Yung anak ng tao. Siya nga, si Kristo, ang anak ng tao na nakaupo saan? Kanan ng kapangyarihan, pumaparitong nasa mga alapaap. Ang tinutukoy dito ni Jesus Christ, during His second coming. Na sinasabi naman sa Apokalipsis 1:7, na makikita ng lahat ng mga mata, si Kristo na napaparitong nasa alapaap ng langit, kasama ng nagsiulos sa Kanya. Yung bukod sa umulos, literally, yung mga nanlibak sa Kanya. Yung mga mockery ng insulto sa ating Panginoon. At ito na nga, isa doon, ang dakilang saserdoteng si Cayapas, inassure o tiniyak ng ating Panginoon, buhat ngayon, makikita ninyo ako, na nasa mga alapaap ng langit. At yan ang pinapatungkulan, na mapapabilang sila sa special resurrection, pero hindi sila mabubuhay, at hindi sila banal, hindi sila mabubuhay, ng walang hanggan. Yun lang ang purpose nung sinabi sa Revelation 1:7 na binasa natin sa Great Controversy na may mga umalipusta kay Kristo na talagang bubuhayin niya para maipakita lamang sa kanila, ako yung inyong inalipusta. Kompleto ang aking ebidensya para maniwala kayo na ako ang Kristo. Pero hindi kayo naniniwala. So papakita ko sa inyo pagdating ko, bubuhayin ko kayo. Yan yun, sinabi niya. Inyong makikita. Tiyak ko inyong makikita sino? Ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. In connection sa sinasabi naman ni John, sa chapter 1 verse 7, na siya'y pumaparitong nasa alapaap at makikita siya ng bawat mata, pati ng mga nagsiulos sa Kanya. Na yun naman sinabi ni Ginang White sa Great Controversy na binasa natin kanina, those who mocked Jesus Christ in His dying agony. Yung mga uminsulto sa Kanya sa panahon na malapit na siyang malagutan ng hininga. Ngayon, nung sinagot ito ni Jesus, naintindihan ng dakilang saserdote na ang tinutukoy ni Jesus, siya nga yung Kristo, ang kapantay ng Diyos. Bakit?
Ito ang reaksyon ng dakilang saserdote. Verse 65. Nang magkagayoy, hinapak ng dakilang saserdote ang kaniyang mga damit na sinasabi. Nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Narito, ngayoy narinig ninyo ang kapusungan. Tuloy natin sa yun muna, stop muna tayo doon. Kita nyo, naintindihan ng great high priest na ito, yung dakilang saserdoteng si Cayaphas, na yung sagot ni Kristo, pag-aangkin ng pagiging kapantay ng Diyos, siya nga yung Kristo dahil siya pariritong nasa mga alapaap, makikita ninyo ako. Kaya nga sinasabi ng dakilang saserdote, yung reaction niya, bukod sa nagsabi siya na, this is blasphemy. Diba? Pag sinabi kasing blasphemy, sa Bible definition of the word blasphemy, it is assuming any power or rights that belong to God alone. Yan po ang meaning ng blasphemy sa biblical context. Inaangkin mo ang isang kapangyarihan na nakauko lamang sa Diyos. Kaya naintindihan itong pari na inaangkin ni Kristo na yung kapangyarihan, yung karapatan bilang Diyos, inangkin niya. Kaya ngayon yung blaspheming, sinabi ng great high priest, at yun nga, hinapak niya yung kanyang damit. Signifying na talagang dismayado siya. Talagang sinasabi niya na, talagang masama yung ginawa nitong taong to. Sumagot siya ng pag-aangkin ng kadyusan. Alam niyo, may batas. Actually, dapat itong si Cayaphas, no? Kaya lang, mga bulag na lahat sila dun eh. Alam niyo, ang taong inggitero at gustong gumawa ng masama, bulag na ho sila sa katuwiran. Alam niyo kung bakit nasabi kong mga bulag sila sa katuwiran bukod sa nakita na nila yung mga milagrong ginawa ni Kristo? Mga bulag sila sa sitwasyong ito. Bakit? Yung akto po ng pagpunit ng damit ng great high priest, bawal po yun sa Biblia. Sinabi ng Diyos yan sa Leviticus chapter 10 na yung saserdote, lalo na ito, dakilang saserdote, huwag niyang pupunitin yung kanyang damit dahil yan ay katapat kamatayan. O di dapat pinatay itong si Cayaphas na ito eh. Pero bakit hindi naisip yun ng mga nandun? Yun ang sinasabi ko, mga bulag na ho kasi sila. Ang gusto lang ho kasi nila, patayin ang ating Panginoong Jesucristo dahil kanilang kinainggitan ito. Kahit walang ginagawang kasalanan si Kristo, inggit ho. Nainggit sila kasi bago dumating itong Kristo, bago siya naging popular doon sa mga tao doon sa lugar nila, normally, yung mga tao lumalapit sa mga dakilang saserdote para magtanong ng katwiran, magtanong tungkol sa katwiran na mula sa Diyos, sila ang nilalapitan. At sila gumagawa ng kung ano-ano mga batas, pinapabigat nila yung batas ng Diyos, yung mga tao sumusunod naman doon. Kasi popular yung ministry po ng mga pariseo, ng mga eskriba, ng mga leader sa Sanhedrin. Nung dumating si Kristo, si Kristo na yung sinasamahan ng mga tao. Si Kristo nang pinapaniwalaan. Bakit? May ebidensya si Kristo eh. Tsaka yung mga discussion na dinidiscuss ni Jesus Christ, talagang bumubuhay ng kanilang espiritu. Kaya nga sinasabi, acknowledge nila nung nagsermon ng ating Panginoon doon sa bundok sa Sermon on the Mount sa chapter 5 yung aklat ni Mateo hanggang sa chapter 7. Yung conclusion doon sa verse 29 ng chapter 7, talagang humanga sila kay Kristo. Bakit? Merong authority si Kristo kumpara sa kanilang mga eskriba o yung mga tagapagturo nila. Kaya humanga sila kay Jesus Christ at yun ang kinainggitan nitong mga matataas na opisyalis ng mga Hudyo. Nakita ninyo yung buong background. Kaya tuloy-tuloy yung paglibak nila kay Kristo hanggang doon sa Kalbaryo, sa krus. Eto, pakilagay mami. Matthew chapter 27 verse 41. 27:41. Okay? Sunod-sunod lang yan. 40 pala, 40 muna. Ito sabi. 39. 39, okay. Sabi dito ganito. At siya'y nililibak ng nangagdaraan na iginagalaw, alin? Ang kanilang mga ulo. Si Kristo, in his dying agony, nililibak pa siya. Yung mga dumadaan doon at ginagalaw nila yung kanilang mga ulo, parang yung mga bata, di ba? Mamamatay na yung Kristo na wala naman talagang kasalanan, nililibak pa nila. Ito yung mockery na sinasabi ni Ginang White. Ano pa? Verse 40. At nangagsasabi, ikaw na igigiba mo ang templo
at sa 3 araw ay iyong itatayo. Iyong iligtas ang iyong sarili mo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus. Verse 41, gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda na nagsipagsabi. Nagligtas siya sa mga iba. Sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsisisampalataya sa kanya. Nananalig siya, sabi sa verse 43. Nananalig siya sa Diyos. Iligtas niya siya ngayon kung siya'y iniibig, sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. Kita niyo? Grabe yung panlilibak ng mga pangulong saserdote, ng mga eskriba kay Jesus in His dying agony. Malalagutan na siyang hininga, nililibak pa siya. Bumaba ka ngayon dyan kung ikaw ang anak ng Diyos. Nakapagligtas ka siya ng iba, yung sarili niya hindi ligtas. Di ba? Tuloy-tuloy ang panlilibak. Kaya yun ang sinasabi ni Ginang White, kasama itong mabubuhay sa second coming ni Jesus. Ayon sa Revelation 1:7. Para ipakita sa kanila na yung nilibak ninyo, eto na ngayon. Wala na kayo ngayong pag-asa dahil tuloy-tuloy ang inyong pang-insulto at pagtakwil sa anak ng Diyos. Anyway, yung sinabi nila ng mga pangulong saserdote na nakapagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas yung kanyang sarili. Di ba? Logical yun. Logic yun logic sa tao. Sabi ng iba, common sense. Yes, common sense so yun. I agree with that part. But, eto na nga yung punto. Pwedeng iligtas ni Kristo yung kanyang sarili. Ngunit kapag iniligtas ni Kristo ang kanyang sarili, tayo naman, ang sangkatauhan, ang walang kaligtasan. Yun lang ang pwedeng pagpilian ni Kristo. Either bumaba siya sa krus, iligtas niya ang kanyang sarili, at wala tayong kaligtasan. Or, iligtas niya tayong lahat, hayaan niyang mamatay siya sa krus, ngunit siya ang walang kaligtasan. Doon sa kaparusahang yun. Yes, in a sense, totoo yung sinabi nila. Pero yung pagkasabi po nila ng mga pangulong saserdote ay mga pangungusap na pang-insulto sa ating Panginoon. Sila mismo ang humatol sa kanilang sarili, ito pong mga pangulong saserdote. Kaya nga hindi pwedeng iligtas ni Kristo yung kanyang sarili dahil pag niligtas niya yung kanyang sarili, walang kaligtasan ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Mamamatay tayong lahat na walang pag-asa sa sanglibutang ito. Kaya hindi pwedeng iligtas ni Jesus yung kanyang sarili mula doon sa pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Yun ang choice na pinili ng Panginoon, na tayo'y iligtas at hindi iligtas ang kanyang sarili. Ngayon, ayan na yung common sense na tinatawag ng iba. Ayan na yung logic na masigit na pinapaniwalaan ng iba. Di ba? Logical nga naman nakapagligtas siya ng marami, sarili niya hindi niya mailigtas. Logical yun. At yan ang hinahanap ng mga taong matitigas ang puso. Sa kabila ng anumang ebidensya ibigay mo, tambakan mo man sila ng ebidensya, babaliwalain nila yung ebidensya. Yan ang tawag ko dyan, priori in argumentation. Tambakan mo man ang ebidensya, babaliwalain nila yan. Bakit? Nakafocus lang sila sa dati nilang alam na. Samahan mo pa ng inggit. Inggitero talaga itong mga leader na ito yan naman karakter ng tao. Pagka sila'y nasa mataas na posisyon at yung nagsasalita ay parang ordinaryo ito, hindi naman kapantay namin itong status Lalaitin talaga nila yan. Ayan nga yung mockery na tinatawag. Kaya bubuhayin sila ni Kristo and then mamamatay din ho sila. Ganun ho yun. Yun yung purpose kung bakit naisama sila doon sa special resurrection. Yun ay mga special circumstance, special cases na ang nagsabi mismo, Biblia, si Kristo mismo. Matthew, binasa natin chapter 26 mula verse 52. Si Kristo mismo, and then sinundan pa ng spirit of prophecy. Saan ka pa? Di ba? Kaya pag kayo ay nagkaroon ng paniniwala, lalo na sa ating mga kapatid, huwag kayo masyadong, hindi nyo pa nga nakita lahat Hindi nyo nakita lahat ng angle. Magbasa muna kayo ng lahat bago kayo magbigay ng konklusyon. Basahin nyo muna lahat. Minsan kasi gusto natin lagi makapagbitaw ng remarks para masabing, ganon, iwasan natin ho yun, mga kapatid, no?
Basahin natin lahat dahil napakaganda ho ng Biblia pag binasa nyo lahat at buong kwento na sinasabi doon. Sama mo ang spirit of prophecy. Okay? Ngayon, yun na. Kaya sila'y bubuhayin. Yun yung special resurrection, Brother Tony Niro. Ang focus ng special resurrection ay yung pagkabuhay na mag-uli nung mga banal na sumampalataya kay Kristo. Basahin na natin yung talata. Pakilagay, Mami. Apokalipsis 20, talatang 6. Ito ang sabi. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Stop na muna tayo dyan. Anong sabi? Mapalad at banal yung makasama sa unang pagkabuhay o first resurrection dahil wala nang kapangyarihan sa kanila ang alin? Ikalawang kamatayan, second death or impyerno. Wala nang kapangyarihan sa makasama sa unang pagkabuhay na maguli. That's why tinatawag na alin? Special resurrection. And that is a term of convenience. Yan yung term of theological discipline ng Bible. O kaya kinapit yung salitang special. In a sense nga na mapalad sila dahil hindi na sila mapaparusahan ng impyerno. Dahil sila yung mga banal ng Panginoon. Ngayon, yung mga nabuhay lang na yun ng mga umulos at ng hamak sa ating Panginoon, for a particular purpose, kaya lang sila binuhay. Then mamamatay na rin sila. Hindi sila mapalad at banal. Masasama nga sila eh. So may mga special cases ang Bible. Okay? Ngayon, ito naman ang makakalakip sa ikalawang kamatayan. Ito yon. Pakilagay, Mami. Verse 5. Atras natin. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Yung iba daw sa mga patay, ito, ang 1,000 taon ho kasi, ang pasimula ng 1,000 taon ay pagdating ni Kristo sa ikalawa. Diyan magpapasimula ang 1,000 taon. Yung mga banal na namatay, bubuhayin, at yung mga banal na buhay, sabay-sabay silang sasalubong kay Kristo sa mga alapaap ng langit. At mananahan sila sa dakong inihanda ng Panginoon sa mga banal na paglalagyan. Ayon sa Juan 14, 1 hanggang 3. Then lilipas ang 1,000 taon. At yung iba sa mga patay ika, hindi na nga buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. And then, dito sa verse 7, pakilagay, Mami. Anong nangyari? Pakitulungan. Anong nangyari sa kakapindot? Dandahan lang ang pindot. Verse 7, ito ang sabi. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan, verse 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Stop na muna tayo dyan. Kung maganap na ika yung 1,000 taon, eto nang mangyayari. Si Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan. At meron na siyang madadaya uli. Bakit? Kasi sa pasimula ng 1,000 taon, binuhay yung mga banal na patay. Yung mga banal na buhay, sama-samang sumalubong kay Kristo at ang direksyon ng langit. Yung mga patay na masama, mananatiling patay. At yung masasamang buhay, mamamatay sa pagdating ni Kristo. Kasama na yung mga umalipusta sa Kanya, kasama na yung mga umulo sa Kanya, mga patay lahat. Si Satanas at ang kanya mga anghel nandito lang sa loob ng 1,000 taon. So mga patay yung mga kasama niya. In a sense, wala siyang madadaya. At pag naganap ng 1,000 taon, dito na ngayon sinabi na lumabas si Satanas upang dayain. Sino? Ang lahat na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog. So meaning dito nabubuhayin yung mga masasama para hatulan ng Panginoon patungo sa kapahamakan. At kung mahatulan na sila, ito ang sabi, Mami, pakisunod sa verse 9. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Yun. Pag nahatulan na sila, ito yung second resurrection.
Pagkabuhay na maguli, ito yung general resurrection. Mga patay mula sa masasama noon sa panahon ni Cain na masama, mabubuhay yon hanggang sa huling panahon ng mga masasamang tao. Pagbaba po ng bayang banal, kukubkubin nila. Ibig sabihin, papaligiran. Dahil iniisip nila, kaya nilang kubkubin yon. Kaya nilang angkinin ang bayang banal na nandoon tayong mga banal. Sa loob. And then, anong sabi? After ng kahatulan, bumaba ang apoy. Saan galing? Sa langit. Apoy ng Diyos yon. Susunog sa lahat ng masasama. Doon sa mga nakasama sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Susunugin sila sa dagat-dagatang apoy kasama ni Satanas. Apoy ng Diyos ang susunog sa kanya, hindi apoy dito sa lupa. Sabi kasi ng mga pilosopo, paano masusunog si Satanas? Espiritu yon. Bakit? Anong apoy ba ginamit sa kanya? Apoy ba natin? Kaya nga ang apoy, ayon sa Biblia, bumabang galing sa langit. Apoy ng Diyos yon. Anong espiritu pa dyan na hindi masusunog espiritu? Apoy nga ng Diyos ang susunog At kapag nasupok na sila, eto na, yung earth na ito made new. Pinaka-capital yung New Jerusalem at dito mananahan ang mga ligtas forevermore, magpakailanman. Hindi masusunog yung masasama na walang katapusan. That is wrong conception. Wala hong masamang sinusunog na hindi matatapos. Kaya nga, binanggit ko kanina at idiniin, yung makakalakip sa ikalawang pagkabuhay na maguli, ayon sa Matthew 25 verse 46, no? Tatanggapin nila ang everlasting punishment. Hindi everlasting punishing. Magkaiba yon. Kaya nga sa wikang Pilipino, tatanggapin nila ang walang hanggang kaparusahan. Yun ang terminology na sinulat ni Mateo. Walang hanggang kaparusahan. Hindi sinasabi doon, walang hanggang pagpaparusa. Magkaiba yung salitang pagpaparusa at kaparusahan. Paano nagkaiba yon? Nung sinabi ni Mateo, walang hanggang kaparusahan, it means to say, kung paanong ang mga banal tinanggap ang walang hanggang buhay, yun yung realidad ng pagpapakabanal nila, tatanggapin nila yung reward na walang hanggang buhay. Yung mga hindi talaga kumilala kay Kristo, tinakwil si Kristo, tatanggapin nila yung walang hanggang kaparusahan o resulta ng kanilang paglabag kay Kristo. Yung kaparusahan nila ay tiyak at sinasabing walang hanggan kasi yun yung kaparusahang may katapusan. Kung sinabi sana walang hanggang pagpaparusa, di tama sila. Walang katapusang sinusunog. Kaparusahan ibig sabihin ng result nung kanilang ginawa na pagtakwil kay Kristo. Resulta yon. Kung paano ang resulta ng walang hanggang buhay, ito din resulta ng walang hanggang kaparusahan. No? Yung kanilang pagtakwil kay Kristo, merong consequence. Kaparusahan, hindi pagpaparusa. Kaya nga sa English, eternal punishment. The result of their choice. Not eternal punishing. Magkaiba ho yun. Pagpaparusa at kaparusahan. So, sana nasundan ninyo yun. So, yun. Pinalawak natin, Brother Tony. At hindi naman ho dapat sa ganung ground din disfellowship yung kapatid. No? Kasi turo naman talaga natin ang special resurrection kaya lang, sabi ko nga, in fairness, doon sa local church na inaniban mo at nag-disfellowship siya, hindi ko naman alam kung ano yung buong kadahilanan doon, Brother Tony. Pero doon lang sa tanong ako nakafocus, ha? Yun yung sagot natin doon. Okay, next question. Ito. Galing kay Brother Lorenzo Macarilao. Ito ay mula sa gitnang silangan, no? Sa Riyadh, Saudi Arabia. Good day, Bro Melvin. Pwede mo ba ipaliwanag, bro, yung mga pangyayari nang ang Panginoon ay nalagutan ng hininga at pagtapos ay nabuksan ang libingan ng mga banal at sila ay pumasok sa banal na bayan? Nakita pa sila ng marami. Ito ba ay literal? At saan yung bayang banal na sinasabi? Yun ba ay nasa langit? Maraming salamat sa magandang tanong mo, Brother Lorenzo Macarilao. Ito ang basahin natin yung tinutukoy niyang talata. Kung literal ba ito, sa langit ba ito o sa lupa? Matthew 27:52. At ito yung panahon na pinatay ang Panginoon sa Kalbaryo. At nangabuksan ng mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatulog ay nangagbangon. Verse 53.
At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na mag-uli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ayan. So yun lang yung 2 talata patungkol doon sa tinatanong nung kapatid. At itong tanging si Mateo ang nag-ulat nung pangyayaring yon. Na nung namatay ang ating Panginoon, may nangabuksan ika yung mga libingan. At maraming katawan ng mga banal. Ibig sabihin, maraming katawan ng mga taong banal na nabuhay. No? Nung panahong namatay ang Panginoon sa Kalbaryo. At nung nabuhay ang ating Panginoon, paglabas sa mga libingan ng mga nabuhay na banal, nung siya'y nabuhay na mag-uli, si Kristo, nagsipasok sila ika sa bayang banal. Yung bayang banal na tinutukoy dito, kapatid, ay ang Jerusalem. So sa lupa ito, hindi sa langit. Kaya nga ito yung panahon na si Kristo ay namatay. Nung namatay siya, nabuksan yung mga libingan. At nung nabuhay si Kristo, kasama ng mga banal na nabuhay, nagsipasok sila doon sa Jerusalem. Ano ang purpose nun? Para ipakita yung isang dakilang ebidensya na bukod kay Kristo na nabuhay, mayroon pa siyang binuhay na mga banal. Siyempre, kilalang kilala doon sa Jerusalem yung mga namatay. Tapos nakita nila yung mga namatay na ito, na banal sa paningin pala ng Panginoong Hesus, na buhay bilang mga saksi ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. Dahil alam ng Panginoon na merong mga magtatangka na magpasinungaling o pasinungalingan yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Marami mga sinungaling na mga leader noon na palalabasin nila peke yung resurrection. Kita mo, hanggang ngayon, may mga relihiyong mga pagano, pinalilitaw nila na hindi naman totoong namatay si Kristo at lalong hindi totoong nabuhay si Kristo. Ginawa na noon yan ng mga Hudyong mga pangulo na pinalabas nila, peke, hindi totoong nabuhay si Kristo. Nagbayad pa sila dun sa mga sundalo Kaya, ang purpose nun na mayroong mga banal na nabuhay para dagdag na saksi na totoo yung pagkabuhay ni Kristo. Bakit? Sila din ay nabuhay. Yun yung purpose kung bakit sila pumasok sa bayang banal. Bilang witness ng ating Panginoong Yesus, literally nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Yan. Di ba? Ngayon, ito ang sinasabi nating talata Mateo 28 verse 12, hindi again matanggap ng mga pinunong ito, ng mga inggitero. Sabi dito, at nang sila'y mga kipagkatipon na sa matatanda at makapagsangunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Verse 13, na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kaniyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami nangatutulog. Kita nyo, eto na. Para ma-counter yung naganap na resurrection ni Jesus, nag-meeting itong mga elders doon sa Jerusalem. Ito yung mga leader noon na mga Hudyo. And then nag-usap-usap sila, nagsanggunian. Kausap nila yung mga sundalong naging saksi doon sa pagbuhay kay Kristo. May bumabang anghel. Ito, isa sa larawan ko lang yung napakadakila at glorious event na may bumabang makapangyarihang anghel. At tapos ang ginawa ng anghel, yung bato na nakatakip sa libingan ni Kristo, kasi ganun ang libingan, tatakpan ng... Ang mag-uusog ng batong yun, at least mahigit 2 katao. Dahil mabigat yung batong yun. Itatakip doon sa libingan. Pero yung anghel, tinulak lang niya yung bato kasi makapangyarihan ngayong anghel. Tapos nagliliwanag yung anghel. Kaya yung mga sundalo napasubasob sa lupa na parang bangkay. Ganun sila natakot doon sa glorious event na yun, ang resurrection ni Jesus. And then yung anghel nagsalita na sinasabi, bumangon ka Jesus, sinusundo ka na ng ama mo. Yun ay nasaksihan ng mga sundalo. Tapos nung kinuwento nila yun sa mga leader nitong mga elders, sa mga Hudyo, ay sabi ng mga matatanda, naku, halika kayo dito. Usap-usap tayo. And then, nagkasundo na sila under the table, maliwanag naman nung nabigyan na ng maraming salapi yung mga kawal. So, binayaran nitong mga matatandang Hudyo, mga elders doon sa council, mga kasama nung nagpapatay kay Kristo. No? Nagbayad sila sa mga Hudyo.
At ang sabi ng mga Hudyo, ito sabihin nyo mga sundalo ha, na nagsiparito yung mga alagad ni Kristo at ninakaw yung bangkay habang kami natutulog. O kita nyo? Yung turo pa nila sa mga sundalo, mga kapatid, para maintindihan ninyo yung sitwasyon ng mga sundalong Romano nung kapanahonang yon. Kapag ikaw po ay isang bantay at pinapababantayan sa'yo, ng Sisar, no? Yung anumang bagay, lalo na ito, libingan ni Kristo. At kapag nakatulog ka dyan at may masamang nangyari, death penalty yan. Ipapapatay ka ni Sisar. Ganon yung parusa sa mga sundalong nakakatulog sa binabantayan nila. Tapos susulsulan ng mga Hudyo, sabihin ninyo, nung gabi kaming natutulog, ninakaw yung bangkay ni Kristo. Ay di self-incrimination yun. Pinahamak mo yung mga sundalo, pero ang assurance nitong mga matatanda, kaming bahala sa inyo. So, ibig sabihin, susuhulan nitong mga matatanda ang Sisar si Pilato, para manahimik na lang doon sa sitwasyon. Yan. Yan o yun. Kaya ito talaga mga sinungaling nitong mga inggiterong matatanda na ito sa Jerusalem. O, di ho ba? Yan o yun. Marami ho kayong matututunang mga sitwasyon ho dito. No? At ang mga sundalong ito hindi pipitsugin. Ito yung mga pag-aaral na kapag pinabantayan ng mga sundalo yung isang, lalo na ito sa usapin, libingan, tapos silyado pa yan ng selyo ng Roma, ay talagang squared yung mga bantay doon, pulutong yun. Bantay sarado yun. Tapos kaya nga, nung bumaba yung anghel, natakot lahat ng mga sundalo. At kinawento naman nila sa mga leader na Hudyo yung sitwasyon. Kaya lang, gustong baluktutin ng mga Hudyo. Pinaparating nila na hindi totoo ang resurrection. Kaya nga, Brother Lorenzo, yun yung purpose na kasama pati yung mga witnesses. Yung mga binuhay ni Kristo. Nung panahong siya ay nabuhay din at nung namatay. Pumasok sila sabay-sabay sa Jerusalem para magpakita bilang saksi. Na walang mga, kumbaga, hindi kayang pabulaanan yung resurrection ng Panginoong Jesucristo. Yun o yun. So literal na merong nabuhay. At yun ay sa Jerusalem naganap ayon sa ulat ni Mateo. Basahin ko naman itong nakalagay sa The Upward Look na sulat ni Ginang White. Ito ang sabi. The lying report was spread far and near, but there were witnesses to Christ's resurrection, whom the priests could not silence. Certain of the dead who came forth with Christ appeared to many and declared that he had risen. Sinangayunan din ang spirit of prophecy, yung naganap na pangyayari, yung ulat ng Biblia na yung lying report, yun ginawa ng mga elders na suhulan itong mga sundalo para magsinungaling. Talagang lumawak yung far and near, binalita ng mga sundalo, bayaran. Pinapabulaan na nila na nabuhay si Kristo, ninakaw lang daw yung bangkay niya. Pero yun nga, nakita naman si Jesus. Kaya nga may mga witnesses, sabi nga rito, may mga witnesses nung nabuhay si Kristo na hindi mapatahimik nung mga pare. No? Yung mga patay na nabuhay at kasamang nagpakita doon sa Jerusalem. Yun ho yun. O ngayon, ang tanong, saan na nandoon yung mga patay na yun na binuhay? Namatay din ba sila? Meron o kasi nga tinatawag na implication na yung mga binuhay na yun na banal, kasi ang terminong ginamit na doon, banal O di, nabuhay sila bilang banal. No? At yun ay matatanggap natin doon sa first resurrection, sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Yung kalagayan na yun, nag-glorified, banal nag-glorified na. Ang sinasabi ho ritong quotation coming from the writings of St. Paul sa Efeso. Pakilagay, mami. Efeso Kapitulo 4, talatang 8. Sabi rito, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Itong sinasabi rito, ipinapatungkol ng spirit of prophecy na nung umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, ay naisama yung mga banal na binuhay. Ito ay kinote mismo ng spirit of prophecy. No? At yung implication nga nito, bagamat hindi tayo tiyak, of course, hindi naman natin, kumbaga, hindi naman lubusang sinabi ng Biblia, yung lubusan, kompleto ng detalye. Kaya nga implication na pinapaniwalaan na itong mga binuhay na ito at nagpakita doon sa bayan kasama ni Kristo, no? Ay ito yung kabilang doon sa 24 na matatanda na pumupuri sa langit, mga elders. Ito sabi sa Apokalipsis Kapitulo 4,
talatang 10. Ang 24 na matatanda ay mangagpapatira pa sa harapan niyang nakaupo sa luklukan at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, "Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha." Yan. So by implication, ipinagpapalagay ho, kasi nga walang certainty na ulat ang Bible kung saan napunta yung mga banal na binuhay na yon, pero ang maliwanag, kinote yun ng Spirit of Prophecy, na yung ulat sa Efeso 4:8, dinalang bihag yung pagkabihag nung umakyat siya sa itaas. So ipinagpapalagay ng ibang interpretation na kabilang dito sa 24 na matatanda, kabilang. Ang sabi ko'y kabilang, hindi sinasabi natin na yung 24 na matatanda, yun yung 24 na binuhay sa Matthew 27, hindi ganon. Kaya nga sabi natin, by implication, kabilang yung mga banal na binuhay na yun at nagsilbering saksi na nabuhay nga si Kristo dahil sila'y nabuhay. Nung inakyat sila sa taas, kabilang sila doon sa 24 na mga elders o matatanda. Yun yung implication, pero uulitin ko, hindi tiyak dahil walang tiyakang record na sinabi sa Biblia. But when the Spirit of Prophecy quotes that passage in Ephesians 4:8, so since Mrs. White, anong purpose niya para magsulat ng mga maselang bagay at i-quote niya kung hindi totoong naganap na sila nga'y dinala sa langit? So magiging bula ang propeta si Ginang White kung hindi totoo yung pag-quote niya na yung nasa Efeso 4:8, yun yung dinala ni Kristo, yung mga banal doon sa langit. No? Yun po yung atin hong pagsagot doon na kumpletong sagot, Brother Lorenzo Macarilaw. Okay? So yung ibang tanong dito, again, mabibitin na naman tayo kasi medyo yung lalamunan ko yung mabibitin. After this program ho kasi may Bible study pa akong gagawin. Ano ho? So ganun ho. Nire-reserve naman natin ito at mahaba na rin yung ginawa nating pagsagot. Okay? So again, maraming salamat po sa mga nagtanong at yung ibang mga nabiting tanong, katulad sa tanong mula kay Leonardo Navarro at yung iba pang mga tanong dito na galing kay Wilmer Busotros Bugos na mga dapat susunod ito at galing kila Brother Marlon Kahotay regarding sa plagiarism ni Ellen White. Yun mga mahabang tanong din ho yun. So sasagutin natin ito sa mga darating po natin hong pagtalakay. Okay? So yun po yung atin pong pagsagot at tayo po'y magtatapos sa pamamagitan ng panalangin. Matapos ng pagkapanalangin po tayo ay babatiin ko po yung mga nandyan. Pero bago yon ay ipopromote ko pa rin yung ating YouTube channel. Ano ho? Pakisubscribe po ninyo sa YouTube channel. No? Marami na tayong mga video doon. At yung ating Facebook page, i-follow nyo lang po. At patuloy na i-share yung ating mga video ngayon sa ating mga kapatiran at mga kaibigan. Tayo po ngayon ay magtatalaga na sa pamamagitan po ng panalangin at bilang pagtatapos po ng ating programa. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin pong ginawang pagsagot sa mga katanungan ng mga kapatid at mga kaibigan. Harinawa ay mga kasagutang ito ay nagsilbing inspirasyon, pag-asa at katatagan ng pananampalataya sa mga mananampalataya ninyong anak. Ipagkaloob sa amin ang patuloy na katatagan ng pananampalataya upang kami po ay maging tapat hanggang sa mahayagang Panginoon sa lapaap ng langit at kami makapabilang. Kapag kami po ay hindi ninyo inabutan na buhay, kami naman po ay mabubuhay dahil nangako kayo na ang inyong mga anak na namatay sa pananampalataya ay bubuhayin ninyo. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, babati na ho tayo rito sa atin hong mga kapatirang nandito. Eto, si Dr. V. Ornopia, siyempre. Si Brother Danred Redondo, siyempre, kasama po kayo doon. Rian Chavez, Ray Rolyoda, MC Tibor, watching from Muslim World. Siyempre, malamang sa gitnang silangan si MC Tibor. Ingat po dyan, kapatid. Brother Alexis Garrido, mula dyan sa Davao Occidental.
Okay, sure po, pinagdadasal po natin yung mga kapatiran natin doon sa nagaganap na digmaan sa Ukraine at Russia. Yun ang concern natin, yung mga apektadong mga sibilyan, lalo na yung mga kapatiran natin. Kasi yung giyera, yan ay bahagi ng Bible prophecy, hindi natin mapipigilan ang giyera. Pero ipag-pray natin yung mga kapatiran. Tama po kayo doon, kapatid, no? Margie Espirito, Nancy Gallardo, Loida Bigkas, Sister Eileen De Jesus, siyempre. John Cuero Amborgo, Brother Alex Alvin Aguirre Jr., yan. Luis Sublaten, Maria, nabasa ko na pala. Okay. Sino pa? Sister G at Brother Lloyd Tariga mula po sa Geneva, Switzerland. Sister Fabiana Darang, Florentino Evangelista from Bustos, Bulacan. Brother Danny Galvez from Guimaras, Nancy Gallardo, yan. Si Sister Eileen Bagayo, Jaime Rala Bravo. Sino pa? Sister Gemma Agtang, si Brother Chris Agtang, siyempre. Vic de los Reyes. Brother Mark Sahagon, Sister Gia, ang aking kapatid Jenny Abrio. Brother Mio de Leon Loyola, okay? Merari Kehat, yan. Che Espirito Tobera, okay? Sister Vilma Santos from California, okay? Okay, nabasa ko na yata to. Yung isa. Brother Ricky Gregas, magandang hapon from Pasig. Brother Vernon, syempre, laging nandito nga. Sesgia, Renz Padua. Sino pa? Rex Malte from Iloilo. Lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Iloilo, mabuhay po kayo. Rodeta Balbuena from Tagaytay City, Cavite. Okay, nabanggit ko na. Brother Robert Aviles at ang iyong buong pamilya, Brother Robert. From Cavite, siyempre. Sister Ruth Pakot. Brother Eliezer Nepomuceno, Gina Canyo Osabel, Brother Stephen Ayala, Brother Robert Fronda. Sana hindi maipit yung iba. Sister Len from Germany, Leonora Bilar Borromeo. Yun, nandun niya. Okay, tapos na yon. Brother Dwiki Serbidad mula po dyan sa Camarines Norte. Joy Sobremisana. Yan. Brother Lito Pame. Chris De Leon, Josue Hinelaso, Adelaida Trajano from Park Homes, Chris De Leon. Sino pa? Itcho Saclute. Okay, Brother Wilmer Busutros Bogos, malamang Brother Wilmer, sa susunod na linggo masasagot natin yung tanong mo, ha? Arnel Andaya. Sister Amy Matias, Brother Greg Matias from Pasig, Manggahan. Okay. Sino pa? Okay, tapos na yun, mami. Naulit mo. Noriel de Leon Hernandez. Kerma Keriaco mula po dyan sa Cyprus. Okay, so yun lang po muna. Maraming salamat to at pasensya na sa ibang naipito rito. Pero ganun pa man, ating ipinagpapasalamat po ang wala ninyong sawang pagsubaybay. Maraming salamat po at sa bumubuho ng programa ng Reasons of Faith. Ang aking mga nakaagapay dito bilang mga technical, ang aking may bahay, Made in Sarmiento at ang aking unika iya, Princess Alia Sarmiento, kasama ni Brother Norman Cordial na atin pong intro sa ating video at ni Brother Quil Lersi, Brother Quil Israel, na nag-edit ang ating video editor, kaya medyo naparami na rin yung mga ina-upload natin sa YouTube. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Sa kalooban ng Panginoon, sa sunod na Sabado at Linggo, tayo po'y magsasama-samang muli alas 3 po ng hapon sa ating Reasons of Faith program. God bless us all.